Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Latest weather update tayo ngayon, November 28, 2023. Araw po ng Martes, pero bago tayo magsimula, pa-like, subscribe naman po, and pa-hit ng notification bell para ma-update ko kayo lagi sa ating weather update. So as of now, no, ang synopsis po natin galing na rin po sa Pag-asa ay northeast monsoon na siya po nakakaapekto sa ilang bahagi nga po ng Luzon diyan sa may bandang Metro Manila. So kahit wala pong bagyo, no, ay meron pa rin tayong binabantayan northeast monsoon at samahan tayo ng mga easterlies na bigla-bigla ang nagpaparamdam. Malakas din po yan at posible po makaranas tayo ng pag-uulan tuwing hapon po or sa gabi. Doon alam naman natin medyo maaraw sa umaga, mainit, pero pagdating po ng hapon ay asahan po natin ng mahina hanggang malakas na pag-uulan. So tuloy-tuloy po tayo sa area po ng Batanes, Cagayan at Isabela, no, maulap po ang panahon dyan ngayong araw at medyo mahinang pag-ulan pagdating po ng hapon at posibleng lumakas hanggang sa gabi. So maging maingat po kayo dyan, no, at maging mapagbantay sa lagay ng panahon. Ugaling magdala ng payong jacket o kaya naman kapote kung sakaling kayo lalabas. So tuloy-tuloy din tayo sa area ng Bicol Region, Aurora, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar, no, ay maulap pa rin po ang panahon dyan na may mahinang pag-ulan, especially ngayong umaga, hapon, at posibleng maglakas-lakas o lumakas pagdating naman sa gabi. At patuloy pa rin natin bantayan kasi nga dyan sa Northern Samar ay napakalakas po ng tumamang northeast monsoon. Kasama pa dyan yung Shirley na siyang talagang nagbigay ng pagbabaha, no. Sana hindi na po maulit yun. Ngayon pa lamang po lilinisin na natin yung mga estate at mga kanal dyan sa mababang lugar in case man magkaroon ng mga heavy rainfall na siya nagiging main cause po ng pagbabaha. Mag-ingat din dyan yung mga flood area, no? Flood prone area sa matataas na lugar. Diyan po sa mga nabanggit po na lugar. So dito naman po sa area ng Ilocos Region, Cordillera at ilang bahagi po ng Cagayan Valley. Maulap din po ang panahon hanggang may mahinang pag-uulan sa hapon at posibleng lumakas hanggang sa gabi. Impact pa rin po yan or tama pa rin po dyan ng northeast monsoon na ating binabantayan. Pero maging maingat po kayo sa easterlies at shear line na minsan ay talagang biglaan po nagpaparamdam sa mga area po na yan. So ito na po, no, sa area naman tayo ng Metro Manila at ilang bahagi po ng bansa. Maulap ang panahon hanggang mahinang pag-uulan, posibleng lumakas hanggang sa hapon at sa gabi. Tulad po na aking sinasabi, kahit wala naman pong bagyo tayo namamataan sa loob at labas ng ating bansa, meron tayong minomonitor dito sa Batang Kanluran na isang active LPA. But as of now, ang direction po nito ay palayo naman po, no, at palayo ng Philippine Area of Responsibility at walang direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Pero it doesn't mean na hindi tayo magiging handa, no. Ngayon pa lamang po ngayon the best way para maghanda at maging alerto tayo sa posibleng bagyo pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo po kasi o mga active LPA, mga cloud cluster, ay biglaan po yan. Minsan sa loob yan ng Philippine Area lumalabas at hindi po natin minsan namamalayan. So ang best way po ay maging handa tayo anumang oras, no? Tulad na aking sinasabi, kung may mga lakad po kayo sa hapon, sa gabi, no, galing magdala ng payong jacket o kaya namang kapote para iwas na rin po sa pagkakasakit. Know the weather before you go para hindi po kayo magkasakit at handa tayo sa anumang sakuna na posibleng mangyari. And please, patuloy ko po kayong update. Huwag niyo po kakalimutan mag-like and subscribe para updated kayo sa ating latest weather update. Maraming salamat po.